Huy! Hello! Ano nga ba ang curriculum? Ang curriculum ay isang sistema ng edukasyon sa Pilipinas na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto sa klaw nito ang kindergarten hanggang grade 12. At naglalaman ito ng mga bagong asignatura at kasaysayan na nakatuon sa paghahanda ng mga estudyante para sa kolehiyo o trabaho. Uy, andiyan pa pala kayo? So bakit nga ba may K-12 curriculum? Iniimplementa ang K-12 curriculum sa Pilipinas upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matugunan ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga modernong lipunan. Layunin nitong magpahusay or pagpapahusay ng kasaysayan na bibigyan ng mas malalim na pag-aaral ang mga asignatura upang mas maihanda ang mga estudyante para sa kolehiyo, trabaho o negosyong sariling atin. Pangalawa ay pagtutugma sa pandaigdigang pamantayan upang umangkop sa mga internasyonal na sistema ng edukasyon at bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makipagsabayan sa ibang bansa. Pangatlo, paghahanda sa buhay naglalayong makapagbigay ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan sa tunay na buhay, tulad ng critical thinking at problem solving. Pang-apat, mas mababang panahon ng pag-aaral or mas mahabang panahon ng pag-aaral na madaragdagan ng 2 taon sa mas mataas na paral upang mas mahasa ang mga estudyante bago sila pumasok sa kolehiyo o magtrabaho. Sa kabuuan, ang K-12 ay naglalayong lumikha ng mas handang mag-aaral na nakatutugon sa hamon ng makabagong mundo. Yun lang. Asan na ba yung cellphone ko? Ito lang pala. Ayan. Sinasabi na ang layunin ng K-12 curriculum ay ihanda ang mga kabataan sa pagtatrabaho kapag nakapagtapos sila ng high school upang malikha ang mga semi-skilled na manggagawa ng mga dayuhang pamilihang paggawa. Pataasin pa ang kalidad ng edukasyon at paunlarin pa ang ekonomiya ng ating bansa. Ang kabutihang epekto naman nito sa mga estudyanteng Pilipino ay ang pagkakaroon ng karagdagang kaalaman, makakatulong sa mga kabataan na makahanap agad sila ng trabaho at maging bukas pa ito lalo sa kanilang kaisipan sa kursong kanilang napili. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng K-12 curriculum sa nakaraang curriculum? Ang kaibahan ng lumang curriculum na RBEC o Revised Basic Education Curriculum sa K-12 curriculum ay pinapakita na ang K-12 ay nangangahulugan na mula kinder, 6 na taon para sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at karagdagan 2 taon sa senior high school. Sinasabi din na may mga dahilan bakit kailangan siya i-implement sa ating bansa. Una na riyan ay tayo na lang ang bansa sa Asia na may 10 taon na pangunahing edukasyon. Sinasabi din na mahina raw ang kalidad ng ating edukasyon. Napakaraming mga di-practical na paksa, hindi handa para sa edukasyon sa kolehiyo at masyadong bata para sa lakas ng paggawa. Wala rin pandaigdigang pagkilala. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay pinakamahusay sa maipaliwanag kung bakit gumawa ng tamang desisyon ng Pilipinas na lumipat sa kurikulum ng K-12. Isa sa mga pinakamahusay na bagay tungkol sa K-12 ay ang pamamaraan na nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mag-aaral na malaman ang tungkol sa modernong pamamaraan. Ayun lang. Bye-bye. Balik ko na kayo dito. Ngayon, alamin naman natin ang mga teoryang pinagbasehan upang buuin ang K-12 curriculum. Una na dito ang essentialism. Dito ay tinuturuan ang mga mag-aaral ng mga basic knowledge na dapat nilang matutunan, katulad ng pagbabasa, pagbibilang at pagsusulat. Sumunod naman ang constructivism. Ito naman ay isang proseso para sa bagong kaalaman batay sa kanilang mga karanasan at interaksyon sa mundo, kung saan ginagamitan ng mga kognitibong pag-iisip tungkol sa buhay ng realidad. Ang mga guro ay nagsisilbing gabay upang hubugin ang pangunawa ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang prior na kaalaman at mai-apply ito sa panibagong konsepto. Ngayon, dumako naman tayo sa disenyong ginamit sa pagbuo ng K-12 curriculum. Ang K-12 curriculum ay isang multi-centered na disenyo na ang ibig sabihin, hindi lamang ito nakatuon sa isang paksa o disiplina sa halip na ito ay mga paraan o diskarte sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Nakapaloob dito ang mga iba't ibang pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga asignatura, pagkatuto, pakikisalamuha at pagde-develop ng sarili. Halimbawa nito ang experience-centered design.
Nakatuon ito sa mga mag-aaral kung saan sila ay may kakahayang hubugin ang kanilang pagkatuto mula sa iba't ibang pagkakataon na ibinibigay ng kanilang guro. Ganoon rin sa learner-centered design na kinikilala ang interes at pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, kinikilala nito ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. At ang panghuli naman ay humanism. Pinahahalaga nito ang iba't ibang diskarte ng pagkatuto ng mga mag-aaral kung saan ang mga bata ay komportableng maibahagi ang kanilang mga saloobin, karanasan at iniisip sa isa't isa para sa kanilang pagkatuto. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng disenyong ito, tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maging mahusay na mga individual na may kakayahang mag-isip ng malalim, lumutas ng mga problema at pagkakaroon ng epektibong komunikasyon. Ano dapat ang mga kailangan na matamo ng mga estudyante o mag-aaral ayon sa K-12 curriculum? Meron tayong dalawang uri na tinatawag na skills and learning areas. Meron namang apat na mga nakalagay sa skills. Unang-una na rito ay ang information, media, and technology skills na kailangan magaling paggamit sa teknolohiya at pangangalap ng mga impormasyon galing sa internet. Ikalawa naman ay learning and innovation skills. Ang pagtutok at pagmalikain, critical na pag-iisip at komunikasyon at pakikipagtulungan, mahalaga ay upang ihanda mga mag-aaral sa kanilang hinaharap. Ang ikatatlo naman ang life and career skills na kaya na mag-navigate o magtingin-tingin o masalimuot ng kapaligiran ng buhay at trabaho sa kanilang mga hinaharap. Ang ikaapat naman ang effective communication skills, ang proseso na pagpapalitan ng idea, kaisipan, opinion, kaalaman at datos upang ang mensahe matanggap at maunawaan ng mga mag-aaral. Meron naman tayong apat na learning areas katulad ng TNE, Mathematics and Science, Arts and Humanities, and Language. Uri ng mga suporta na kinakailangan ayon sa K-12 curriculum. Meron tayong ulit na apat. Ang unang-una ang family support, ang pagsuporta ng pamilya, kaibigan, komunidad at iba pa nakapaligid sa iyo sa mag-aaral. Pangalawa naman ay instructional support, mga materyales na mga binibigay ng guro sa kanilang mag-aaral para lalo silang ganahan lalo sa kanilang pag-aaral. Pangatlo naman ang administration of support, katulad naman ng mga opisina ng Central Office, Regional Office, Divisions Office at School. Ang ikapat at huli naman ang societal support, mga public at pribadong mga partnership, mga government at non-government officials. Uy, nandiyan ka pala. Alam naman nating lahat na ang K-12 curriculum ay kasalukuyang ipinapatupad sa bansang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, atin naman tukuyin ang ugnayan ng kinder, elementary, junior high school at senior high school, at ang ugnayan ng Commission on Higher Education o kilala din sa CHED, at ang curriculum. Sakop ng K-12 curriculum ang kindergarten, elementary, high school at senior high school. Ang kindergarten ang unang hakbang sa sistema ng K-12 curriculum. Itinuturo dito ang mga pangunahing kasanayan, kagaya ng pagbabasa, pagsulat, at ang paglubog sa kanilang social and emotional skills. Ang elementarya naman o grade 1 to 6 ay nakatuon sa paghahanda ng mga bata para sa formal na edukasyon sa elementarya. Ang mga mag-aaral sa elementarya ay tinuturuan ng iba't ibang asignatura kagaya ng matematika, agham, Ingles at araling panlipunan, maging ang edukasyon sa pagpapakatao. Samantalang ang junior high school o grade 7 to 10, dito mas pinapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mas advanced na paksa. Nagsisilbing paghahanda para sa mas malalim na pag-aaral sa senior high school. Panghuli ay ang senior high school o grade 11 to 12. Pinakamalagang bahagi ng K-12 dahil dito binibigyan ang mga mag-aaral ng pagpipilian kung anong track ang nais nilang hakit, kagaya ng STEM, UMS, ABM, EBL at iba pang track na nais linangin ng mga mag-aaral. Uy, kasangkapan sa pagtuturo at pagkatuto. Ang kasangkapan sa pagtuturo at pagkatuto ay ang mga bagay na ginagamit ng mga guro at mag-aaral para mapahusay ang proseso ng pag-aaral. Mayroon tayong tinatawag na mga tradisyonal na kagamitan kung saan nakapaloob dito ang mga aklat, pisara at mga paglalarawan. Dahil sa pagsulong ng teknolohiya, nagkakaroon ng bagong henerasyon ng mga digital na kasangkapan na nagpapalawak pa ng mga posibilidad sa pagtuturo at pagkatuto. Kasama rito ang online learning platforms, social media na pwede gamitin sa pagbabahagi ng mga ideya at aral, at mga gadgets na pinapadali ang pag-aaral ng mga estudyante at pagtuturo ng mga guro.
Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, mas nakaasa tayo sa teknolohiya simula nung nagkaroon ng pandemya at hindi na ganun kadalas ang paggamit ng tradisyonal na kagamitan. Wikang ginamit sa pampagtuturo ng K-12 curriculum sa mga institusyon at paaralan. Wikang opisyal at wikang panturo ayon kay Virgilio Almario. Ang wikang opisyal ay ang tinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Wikang panturo ay ang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Sa K-12 curriculum, ang mother tongue, kaunang wika ng mga mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo mula kindergarten hanggang grade 3 sa mga paaralang pampubliko at pribado man. Tinawag itong Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTB-MLE. Ang K-12 curriculum ay nagtataguyod na isang malawak na paggamit ng wika sa pagtuturo na nagbibigay diin sa kahalagahan ng Pilipino bilang pangunahing wika at Ingles bilang pangalawang wika. Uy, bossing, nandiyan ka pala. Uy, ngayon tatalakayin natin ang ugnayan ng K-12 curriculum sa lipunan ng bansang Pilipinas. No? Ang K-12 curriculum ay may malalim na ugnayan sa lipunan dito sa bansa dahil ito ay naglalayong iangkop ang edukasyon sa mga pangangailangan at realidad sa bansa. Sa pamamagitan ng K-12, nagkakaroon ng mas komprehensibong sistema ang edukasyon na naglalayong ihanda ang mga mag-aaral hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa kanilang personal at sosyal na pag-unlad. Una na dito ang paghahanda sa mag-aaral bilang manggagawa. Isang pangunahing layunin ng K-12 ay ang paghahanda sa mga mag-aaral na maging handa sila sa trabaho sa pamamagitan ng mga teknikal at vocational na kurso. Nagkaroon sila ng kasanayan na kailangan sa iba't ibang industriya na mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Pangalawa na dito ang pagsusulong ng mga pagpapahalaga. Ang K-12 curriculum ay naglalaman din ng mga aralin na nagtataguyod ng mga pagpapahalaga tulad ng makabayan, pagkakaisa, pagkakaunawaan. Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng mas maunlad na lipunan kung saan ang mga mamamayan ay may malasakit sa isa't isa. Pangatlo, ang pagsuporta sa kultura at identidad. Ang K-12 ay naglalayong panatili at mapalaganap ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga lokal na wika, literatura at kasaysayan. Ang mga araling ito ay mahalaga sa pagbuo ng pambansang identidad at pagkilala sa mga natatanging katangian ng kulturang Pilipino. Pang-apat na dito ang pagtugon ng mga hamon ng lipunan. Ang curriculum ay naglalaman ng mga aralin na may kaugnay sa mga issue sa lipunan tulad ng kalikasan, karapatan ng mga tao at kapayapaan. Ang mga ito ay nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano maging responsable at aktibong mga mamamayan. Ngayon, kung dumako naman tayo sa ugnayan at layo ng K-12 sa panitikan ng bansang Pilipinas. Ang K-12 curriculum ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng panitikan sa bansa. Ang layunin nito ay hindi lamang upang ituro ang mga pangunahing konsepto ng panitikan, kundi pati na rin ang pagpapahalaga at pagnawa sa mga akdang pampanitikan ng bahagi ng ating kultura. Una na dito ang pagkilala sa mga akda pampanitikan. Sa ilalim ng K-12, binibigyan din ang pag-aaral ng mga klasikal at modernong akdang pampanitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang mga mag-aaral ay nakakatagpo ng mga kwento, tula at dula na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino at mga saloobin ng mga tao sa iba't ibang panahon. Pangalawa na dito ang pagbuo ng kritikal na pag-iisip. Ang pag-aaral ng panitikan ay nakakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim na pagsusuri at kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng mga talakayan at pagsusuri ng mga akda. Nahahasa ang mga kanilang kakayahan sa pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga komplikadong issue. Tatlo na dito ang pagsusulong ng malikhaing pagsusulat. Ang K-12 ay naglalaman ng mga kurso na malikhaing pagsulat na nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano ipahayag ang kanilang saloobin at karanasan sa pamamagitan ng panitikan. Ang layunin nito ay hindi lamang ang paglikha ng mga makabagong akda, kundi pati na rin ang kayaman ng lokal na panitikan. Pang-apat na dito ang pagpapahalaga sa wika at kultura. Pag-aaral ng panitikan ay nagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa wika na mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang pag-unawa sa mga payag at simbolo ng panitikan ay nag-aambag sa mas malawak na pagpapahayag. Ngayon
Ngayon naman, alamin natin ang ugnayan ng K-12 curriculum sa asignaturang Filipino. Sa Kinder, may uugnay ang asignaturang Filipino bilang medium sa pagtuturo. Sa baitang 1 hanggang 3, magkakaroon ng pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag, paggamit ng mga kaalaman sa wika, maayos na pagsulat upang maipahayag at may ugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto, ayon sa kanilang antas o level at kaugnay na kanilang kultura. Sa baitang 4 to 6, pagkakaroon ng maayos na pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip, at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa ang itataguyod na asignaturang Filipino para sa baitang 4 to 6. Para sa senior high school, dito nabubuo ang pananaliksik bukod sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino at pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsuri ng iba't ibang anyo at uri ng teksto na nakakatulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik. Sa junior high school, saklaw ng asignaturang ito ang gramatika sa Filipino at iba't ibang panitikan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa grade 7, Spanish period, American occupation, Japanese occupation, Commonwealth at present time naman ang para sa grade 8. Southeast, East and West Asia para sa grade 9 at Mediterranean, the West, Africa and Persia na mga literatura para sa grade 10. Iminumulat ang mga mag-aaral sa iba't ibang panitikan na umiiral sa ating bansa at ang mga panitikan na hango o dala ng ibang bansa na sumakop sa atin. Ngayon naman, alamin natin kung gaano katagal itinuturo ang Filipino sa bawat event. Sa Kinder, hindi itinuturo ang asignaturang Filipino, ngunit ito ang kanilang medium sa pagtuturo. Sa elementarya naman ay 50 minutes o almost 1 hour kada araw. Sa high school naman o junior high school, 240 minutes per week. At sa senior high school naman at 80 hours per sem. Ay, nahulog! K-12 curriculum. Saklaw nito ang kindergarten hanggang grade 12. Layunin ng K-12 curriculum ay magbigay ng mas malawak na edukasyon na maghahanda sa mga mag-aaral para sa kolehiyo, trabaho o negosyo. Ang mga pangunahin ng asignatura ng K-12 ay Pilipino, English, Mathematics, Science at Araling Panlipunan, pati na rin ang mga specialized subjects sa senior high school tulad ng Technical Vocational Livelihood, Academic, Sports at Arts and Design strangs. Ang pagkatuto ng K-12 ay nakatuon ito sa holistic development ng mga mag-aaral kasama ang mga soft skills and technical skills. Dumako naman tayo sa salient features ng K-12. Loob dito ang enhanced base education. Ang K-12 ay naglalayong magbigay ng mas malalim at mas malawak na edukasyon mula sa kindergarten hanggang grade 12. Sunod naman dito ay specialized tracks na nakapaloob sa senior high school ay may special tracks na tulad ng academic, technical, vocational livelihood, sports, and arts and design na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na pumili ng landas na naaayon sa kanilang interes at kakayahan. Next dito ay Mother Tongue-Based Multilingual Education, TB o ML. Pagkatuto gamit ang unang wika ng mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 3 upang mas mapadali ang pagkatuto. Next is contextualized learning. Ang mga aralin ay inaangkop sa lokal na konteksto at kultura ng mga mag-aaral upang mas mabuluhan ang kanilang pag-aaral. Next is work immersion. Nakapaloob naman ito sa senior high school na mayroong work immersion program na nagbibigay ng hands-on experience sa mga mag-aaral sa kanilang napiling track. Next is holistic development. Nakatuon naman ito sa kabuuang pag-unlad ng mga mag-aaral kabilang ang kanilang cognitive, socio-emotional at physical development. Aking tatapusin ang mga talakayan, ang lahat ng napag-usapan. Ito ang K-12 curriculum at ang bansang Pilipinas. Ang K-12 curriculum at ang bansang Pilipinas ay magkaugnay sa lahat ng aspekto, mula sa pagkakamali hanggang sa pagkatuto.
Layunin ng K-12 curriculum ang humubog ng kabataan o hubugin ang kabataan at magbigay ng isang malaking impact sa lipunan. Itinataguyod din nito ang kulturang pamana ng lahi, mga tradisyon, kaugalian at tamang pananaw mula sa pagkakaiba-iba. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng talakayan mula sa K-12 curriculum ay ang maging isang tunay at ganap na pag-asa ang mga kabataan ng inang bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Paalam.